Noong Pebrero ng taong 2017, sa gitna ng abalang distrito ng Ortigas, ang buhay ng 26 anyos na call center agent na si Denise Montalban ay biglang naglaho na parang bula. Kilala bilang isang desenteng babae at masipag na empleyado, walang sino man ang nag-akala na ang kanyang pag-alis sa trabaho noong madaling araw ng February 6. Ang misteryong ito ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang kasintahang si Clyde Imperial na siyang unang nakapansin sa hindi pangkaraniwang katahimikan ng dalaga. Ang tanging hangarin lamang ni Clyde ay ang makabuo ng isang masayang kinabukasan kasama si Denise. Kaya sa buong panahon ng kanilang relasyon, si Clyde ay naging tapat at mapagmahal. Ngunit sapat na nga ba ang katapatan sa isang relasyon kung ang kabilang panig ay may tinatagong ibang mundo? Ang kwento ay mabilis na lumihis mula sa isang ordinaryong pag-iibigan patungo sa isang madilim na misteryo. Noong February 6, 2017, bandang 2:00 ng madaling araw, huling nag-chat si Denise kay Clyde. Galing siya sa night shift, pagod at pauwi na sa kanyang tinutuluyang apartment. Para kay Clyde, ordinaryong usapan lang yon bago sila magpahinga. Hindi niya alam na yun na pala ang huling oras na makakausap niya ang kasintahan. Pagdating ng February 7, napansin agad ni Clyde ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Walang update si Denise, wala ring mensahe mula sa trabaho nito. Kapag hindi ito nagre-reply, madalas may paliwanag agad, pero ngayon tahimik ang lahat. Tinawagan niya ang kaibigan nitong si April, ngunit hindi rin ito pumasok sa night shift kagabi. Sa boarding house, sinabi ng landlady na hindi rin ito umuwi. Kaya naman sa puntong yon, nagsimulang mabuo ang matinding pangamba. Alam ni Clyde ang routine ni Denise, trabaho, boarding house, minsan ay nagtutungo sa mall o mga kainan kasama ang kaibigan. Pero hindi ito kailanman lumabas ng mag-isa, iyon ang pagkakaalam niya. Hindi siya taong basta-basta mawawala nang hindi nagpapaalam. Ngunit dahil ayaw niyang maging praning, kumapit muna siya sa posibilidad na may biglaang lakad o personal na dahilan ang kasintahan. Lumipas ang 3 araw at nanatiling walang paramdam ang dalaga. Walang mensahe, naka-off ang cellphone. Maging ang kanyang pamilya ay nagsimula ng kabahan. Ipinagtanong sa mga kakilala, ngunit isa sa kanila ay walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Noong February 10, nag-file ng missing person report ang pamilya kasama si Clyde. Sa presinto, nagkaroon ng interrogation kay Clyde lalo pat siya ang itinuturing na huling nakakausap ni Denise. Pilit na ipinagtatanggol ni Clyde ang sarili at sinabing wala siyang kasalanan, ngunit may ilan sa mga kaanak ni Denise ang duda. Habang mabagal ang pag-aksyon ng pulisya, gumawa ng sariling hakbang si Clyde. Nagpunta siya sa mga kaibigan ni Denise sa boarding house maging sa kapitbahay nito. Doon lumabas ang isang kahina-hinalang impormasyon. May ilang beses palang nakitang sumakay si Denise sa isang itim na SUV kasama ang isang lalaking hindi kilala ng mga kaibigan nito. Hindi ito alam ni Clyde, kaya lalo pang naging matindi ang kanyang hangarin na malaman ang buong katotohanan. Habang sinusuri ni Clyde ang mga kwento, tumigil ang tingin niya sa isang importanteng bagay na naiwan ni Denise sa kanyang kwarto, ang kanyang laptop. Sinubukan niya itong i-access gamit ang kanilang anniversary bilang password at naging matagumpay siya sa pagbukas nito. Pagbukas ni Clyde ng laptop, napansin niyang halos walang kakaiba. Ngunit habang mas sinisiyasat niya ang laman nito, ay dito na niya napansin ang mga bagay na kahina-hinala. Sa browser, tinunton ni Clyde ang mga huling website na pinuntahan ni Denise gamit ang web history. Dito nakita niyang madalas buksan ng kasintahan ang kanyang email kung kaya't nagkaroon ng interes si Clyde upang alamin ang nilalaman nito. Sa pagbukas sa kanyang email, napansin niya ang username na J. Stalon na madalas kausap ni Denise sa mga huling bahagi. Nang sinimulan niyang basahin ang bawat email, unting lumabas ang hindi inaasahan. May mga mensaheng halatang hindi pangkaraniwang pag-uusap, may halong pang-aakit, kasunduan at mga pahiwatig sa isang adventure na hindi bahagi ng buhay na kilala ni Clyde.
Maingat niyang binasa ang mga thread at dito niya nakita ang unang konkretong pahiwatig ng ibang mundong ginagalawan ni Denise, mga bayad, schedule at tagpong may kinalaman sa pagtatalik. Kasunod nito, may nakita siyang ilang attachments, screenshots ng bank receipts mula sa isang online transfer app. Magkakaibang petsa, magkakaibang halaga, ngunit iisang sender ang parehong username. Umabot sa kabuuang 22,500 ang naitalang tinanggap ni Denise sa loob ng ilang linggo bago siya nawala. Mabigat yon para kay Clyde. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga nakita. Imbes na sagutin ang tanong kung nasaan si Denise, mas lalo nitong binuksan ang posibilidad na may buhay pala itong hindi ipinapakita sa kanya. Ngunit sa halip na umatras, pinili niyang sundan ang bakas na iyon dahil maaaring ito ang tanging direksyon tungo sa katotohanan. Sa puntong yon, lumapit siya sa kanyang kaibigan na isang techie upang tulungan siyang i-trace ang IP address at online footprint ng email sender. Sa ilang oras na paggagalugad sa internet, nagawa nilang makakuha ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng tao sa likod ng username na Jay Stallon. Nakatira ito sa isang high-end subdivision sa Alabang, isang lugar na malayo sa karaniwang buhay ni Denise. Hindi yun karaniwang apartment o kondo ng isang middle-class na empleyado. Ito ay isang village na tinitirhan ng mga expats, negosyante at matataas ang estado sa lipunan. At ang ideyang konektado ang kasintahan niya sa lugar na iyon ay lalo pang nagpalalim sa misteryo. Nagpasya si Clyde na dalhin ang impormasyong ito sa pulisya upang mabigyang linaw ang lahat at malinis na rin ang mga agam-agam na konektado siya sa pagkawala ng kasintahan. Sa kaso ni Denise, ang address sa Alabang ang unang matibay na direksyong hawak ng pulisya. Nagsimulang lumalim ang investigasyon dahil sa bagong lead. Ayon sa record ng Homeowners Association, nakarehistro sa naturang address ang mag-asawang James at Alona Yatco. Parehong nasa edad 50, expats mula Amerika. Matagal nang umuwi sa Pilipinas noong 2012 at kilalang may maliliit na negosyo. Tahimik ang reputasyon, maganda ang buhay, at wala ni isang reklamo mula sa komunidad. Nang i-report ni Clyde sa pulisya ang mga ebidensyang nakuha sa laptop, ang email exchanges, bank transfers, at koneksyon sa address, agad itong naging pangunahing lead. Lumitaw sa talaan na ang email na Jay Stallon ay nakalog sa mismong Wi-Fi network ng mag-asawa. Dahil dito, idineklara ng pulisya sina James at Alona bilang persons of interest. Abril 2017, halos 2 buwan mula nang mawala si Denise, nagpasa ang investigador ng request para sa search warrant. Hindi naging madali dahil kailangan ng malakas na basehan sa isang gated community, ngunit ang digital trail at testimonya ni Clyde ay sapat upang maaprubahan ito. Sa araw ng operasyon, maaga pa lang ay nagtipo na ang mga tauhan ng pulisya sa labas ng malaking bahay sa Alabang. Tahimik ang paligid nang ipakita ang warrant. Halatang nagulat ang mag-asawa. Si James, seryoso at kumpiyansa ang tindig. Si Alona, maingat ang kilos at tila hindi handa sa anumang uri ng pagbisita. Mula sa sala hanggang kwarto, walang lumitaw na anumang ebidensya. Maaliwalas ang loob ng bahay, malinis, walang kahina-hinalang gamit, walang bakas ng gulo, hanggang sa matuon ang pansin sa kanilang bakuran. Nang buksan ng mga pulis ang likuran, kapansin-pansin ang maliit na bahagi ng lupa na tila hindi akma sa malagong damuhan. Hindi halata sa unang tingin, ngunit para sa mga sanay na mata ng forensic team, isang indikasyon na may tinangkang itago sa ilalim. Sinimulan ang paghukay, tahimik ang lahat. Maging ang mag-asawa na nakatayo sa gilid ay halatang kinakabahan. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang lumitaw ang unang piraso ng tela, sunod ang buto, at nang lumalim ang hukay, lumabas ang halos buo ng labi ng isang babae. Ang damit ay kinilalang pagmamay-ari ni Denise Montalban. Labis ang naging pagluluksa ng pamilya ng babae at maging si Clyde ay hindi mapigilan ang luha. Bagaman sigurado ang pamilya, isinailalim pa rin sa DNA testing ang labi upang makasigurado. At tulad ng inaasahan, kinumpirma ng laboratorio na si Denise nga ang natagpuan. Sa gitna ng pagluluksa, hindi nawala ang katanungan. Ano ang totoong nangyari?
Ano ang motibo ng mag-asawa para gawin ang bagay na yon kay Denise? Sa pagsisiyasat, unti-unting lumabas ang larawan ng buhay ni na James at Alona Yatco, isang larawang malayo sa unang impresyon ng tahimik na mag-asawa. Noong 2012, matapos mamuhay ng higit 2 dekada sa Amerika, nagpasya ang mag-asawa na bumalik sa Pilipinas. Ang 2 anak nila ay nasa Amerika at may sariling pamilya, kaya silang 2 na lang ang nanirahan sa malaking bahay. Sa labas, tila isang normal na mag-asawa, pero ayon sa recovered emails, lumitaw na ang mag-asawa ay matagal nang may kakaibang arrangement. Sumusubok sila ng mga third party sa kanilang intimacy, kung minsan ay bayad. May pattern, may sistema, at malinaw na sinadya nilang humanap ng mga taong papasok sa ganitong setup. Doon pumasok si Denise. Nakilala umano nila ang dalaga sa isang dating platform. Tinanggap ni Denise ang alok kapalit ng pera. 3 beses silang nagkita base sa nakuhang bank transfers. Ayon sa forensic timeline, ang huling session ang naging pinakamapanganib. Sa testimonya ng mag-asawa, sinabi nila na aksidente ang nangyari. Naging rough umano ang aktibidad at hindi napansin ni James na sobra ang paghawak niya sa leeg ni Denise hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa puntong yon, hindi na siya nailabas pa ng bahay, hindi nadala sa ospital at hindi sila humingi ng tulong. Sa halip, nagpanik ang mag-asawa. Natakot silang mabunyag ang kanilang lihim na buhay na maaaring makasira sa pangalan at negosyo nila. Kaya gumawa sila ng desisyon na itago si Denise sa kanilang bakuran. Sa korte, malinaw ang ebidensya. Sinubukan nilang idahilan na aksidente ang lahat, ngunit hindi yon nakalusot. Ang desisyon nilang hindi humingi ng saklolo at magtago ng ebidensya ang nagpatibay ng hatol. Idineklara silang guilty sa kasong murder at nahatulan ng hanggang 40 taong pagkakakulong. Habang tumatakbo ang kaso, tuluyang nabahira ng putik ang reputasyon ni Denise. Marami ang nagsabing deserve nito ang nangyari, ngunit may mga nagtanggol din na walang karapatan ang sinuman na husgahan ang tao lalo pat hindi na niya maidepensa ang sarili. Ang trahedya ni Denise ay naging isang pambansang babala tungkol sa panganib ng pakikipagtagpo sa mga estranghero kapalit ng salapi, lalo na sa loob ng mga pribadong kuta na mahirap abutin ng saklolo. 2 taon ang lumipas, unti-unting bumalik sa normal si Clyde Imperial. Bagaman ang sugat ng kahapon ay malalim, nahanap niya ang lakas na magpatuloy. Dito pumasok sa buhay niya si Anna Jane Manalo, isang 24 na year-old grade school teacher. Tahimik, mabait, at marunong makinig si Anna. Hindi niya kailanman pinilit si Clyde na magkwento tungkol sa nakaraan, ngunit naging sandigan siya sa bawat sandali ng panghihina. Sa piling ni Anna, natutunan ni Clyde na ang pag-ibig ay hindi laging puno ng misteryo. Maaari itong maging simple, payapa at tapat. Taong 2023 nang ikasal sina Clyde at Anna sa isang payak na seremonya na dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Paglipas lang ng ilang buwan ay isinilang ang kanilang unang anak, isang simbolo ng bagong simula at pag-asa. Ang kwento ni Denise ay nanatiling aral, ngunit nanaig ang katotohanan na ang pagbangon ay posible para sa mga handang magpatawad at magsimulang muli. Sa dulo, ang bawat lihim ay may katapat na kabayaran, ngunit ang bawat trahedya ay may pagkakataon para sa paghilom. Ang katarungan para kay Denise ay nakamit sa likod ng mga rehas, ngunit ang kanyang buhay ay mananatiling paalala na sa likod ng mga marangyang gate ng alabang o sa anumang sulok ng mundo, ang integridad at pag-iingat ang tunay na kaligtasan. Ang kaso ni Denise Montalban ay isang krudo at masakit na paalala na ang bawat desisyon ay may bunga at ang katotohanan, gaano man ito kalalim ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang lumitaw sa liwanag. Sa pagtatapos ng araw, ang pamilya Montalban ay nakahanap din ng katahimikan. Bagaman hindi na maibabalik ang buhay ni Denise, ang pagkakakulong ni na James at Alona Yatco ay naging sapat na upang masabing ang batas ay walang pinipiling estado sa buhay.
Ang yaman at impluensya ay hindi naging sapat na baluti laban sa isang digital trail na iniwan ng isang laptop at ang determinasyon ng isang lalaking nangarap lamang ng katotohanan. Ito ang huling hantungan ng isang kwentong nagsimula sa Ortigas at nagwakas sa Alabang. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, kasakiman at sa huli, ang tagumpay ng katarungan. Ang bawat buto na nahukay sa bakuran ay nagsilbing saksi sa isang krimeng hindi kayang itago ng anumang damuhan o anumang pader. At sa bawat paglubog ng araw, ang alaala ni Denise ay mananatiling babala sa mga kabataang nagnanais ng mabilis na yaman na ang tunay na kayamanan ay ang buhay na walang itinatagong panganib. Ang kwento ni Denise Montalban ay isang malagim na paalala na hindi lahat ng inaalok na ginhawa ay biyaya. Ang iba ay mitya ng kapahamakan. Sa mundo nating puno ng digital na pakikipag-ugnayan, ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa iyong pag-iingat at katapatan. Ang pera ay maaaring makabili ng pansamantalang luho, ngunit hindi nito kayang bayaran ang nawalang buhay o ang nadungisang dangal. Sa dulo, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagiging tapat sa sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag hayaang mabulag ng kinang ng yaman dahil ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumitaw.